mga ka-crazy kids, may ituturo ako sa inyo na super madaling way kung paano magbalot ng siomai. And ituturo ko rin sa inyo yung recipe ko sa pork siomai. So, hello mga crazy cake. So, for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ako mabalot ng siomai. This is very helpful and maganda yung pagbalot. So, ito siya. So, yan. Ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng siomai. Isa rin ito sa best seller ko pero hindi ko kinaya best kasi masakit sa likod. So, for today's video, tingnan nyo kung paano ko. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung pork siomai na homemade talaga. So, ayan, gumagamit ako dito ng medium size ng carrot, isang bulb na garlic, and then sibuyas. Pinagsama-sama ko na dito sa food processor. Alam nyo ba, super ganda talaga ng nabili kong food processor dito sa Ilang seconds lang, tingnan nyo, okay na siya. Ibubutang ko lang yung link dyan sa comment section. So, itong simples na nabili ko, meron siyang dalang blender. Basta 3 yung dala niya na basta. So, now, gamit ko dito is half kilo lang ng pork. Giniling na pork. Kailangan lagyan nyo ng 1/4 kilo na taba. Napaka-importante na kailangan merong taba-taba yung pork siomai ninyo para juicy yung texture ba. And then, lagay tayo ng spring onions. Tandaan nyo, every half kilo ng pork siomai, gagamit tayo ng 1 teaspoon na salt, 1 teaspoon na black pepper, 1 tablespoon ng Knorr seasoning, mga besh, 1 tablespoon ng sesame oil, 1 tablespoon ng oyster sauce, 1 tablespoon ng soy sauce, and then isang medium na whole egg. Alam niyo pala mga besh, super sarap to. Favorite talaga ng mga bata to. Kaya ni-request talaga nila ito kasi since matagal na talaga akong last na gumawa. So ayan, naglagay lang ako dyan ng 2 teaspoon ng brown sugar and then 1/4 cup, ay 1/2 cup, sorry, 1/2 cup pala ng cornstarch. Yung cornstarch kasi yan yung magbabind ng siomai. And guys, tingnan nyo, nabili ko sa Black App na stainless na lalagayan. O, tingnan nyo. Lalagay ko rin yung link sa baba. So, ito talaga yung ginagamit ko ever since na wrapper, yung Holero. Pero, I think dito lang yan sa Bacolod makikita. Ang magandahan dito kasi, manipis lang siya. And then, walang amoy yung wrapper kapag niluluto nyo. Unlike dun sa nabibili ko, makapal na, may amoy. So, kailangan nyo maghanap talaga ng knife kasi gagamitin nyo yan sa pagbalot. So, ayan yung bawat edge, kailangan nyo lang tupiin and then gayahin nyo lang yung ginawa ko yan. Kung na, nyo, ibalikan nyo. So, 1 tablespoon yan sa kada siomai. And makakagawa ka na ng 50 pieces na siomai. So, sakto lang talaga yung isang pack ng Holero dito. So, ayan, ulitin natin. So, ayan, maglagay ng 1 tablespoon ng siomai mixture dyan sa wrapper and then i-flatten. Tapos, yung kada edge tupiin nyo gamit yung knife. So, kung wala naman kayong knife, yung likod ng kutsara pwede rin. And maganda talagang yung way na to kasi mapapagaan talaga yung buhay yung mga besh. Tingnan nyo tingnan nyo, kinuha ko yung gloves kasi hindi ako nakasaho mga besh. Pero don't worry, naghugas ako 100 times. Ayan naman kasi meron na naman perfect dito na galit talaga kapag kumakamay ka. O ikaw, di ba rap nga naka-gloves. Ilang taon akong manamian. So, ayan, ulitin natin. Maglagay ng 1 tablespoon ng siomai mixture dyan sa wrapper. And then, i-flatten. And then, bawat edge ay ganyan ninyo o itupi nyo lang ng ika-4. And super mapapadali talaga yung buhay nyo kung ganito yung way ng pagbalot ng siomai. And then after that, yung top ay i-flatten nyo rin para hindi makita yung mga yung mga wrapper dyan sa taas. O diba, kay gandang tingnan yung siomai kapag ganito yung pag-wrap. Super maganda talaga tong pang negosyo pero hindi talaga maganda sa likod mga besh. Super sakit. Nangangalay talaga yung likod. So kung gusto nyo pasukin yung siomai business, kailangan meron kayong trabahante na gagawa nito. Super sakit talaga sa likod eto mga besh. Nangangalay talaga. So ayan, makagagawa ka ng 50 pieces na siomai and then ilagay nyo yan sa ganyang container and then lagyan ng takip and then ilagay sa freezer. Mas maganda kasing i-steam yung siomai kapag frozen mga besh. So ito yung itsura niya kapag luto, no? Tingnan nyo naman kung gaano siya kaganda. Maganda talagang tingnan and syempre masarap. So if you like this video, please like and share naman ay.